Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang talagang napakagandang kwento. Tungkol to sa isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Jesus, si Pedro. At alam nyo, titingnan natin kung paano siya bumangon mula sa isang masasabi nating malaking pagkakamali. Okay, simulan na natin. Paano nga ba nangyari na yung pinakamalaking pagkakamali ng isang tao ay yun patala ang magiging pinakamalaking kalakasan niya? Yan mismo ang nangyari kay Pedro. So para maintindihan natin yung buong kwento, kailangan muna nating balikan yung isang medyo madilim at mahirap na parte sa buhay ni Pedro. Dito kasi talaga nagsimula ang lahat sa isang pagkakamali na sa tingin niya, yun na yung katapusan ng mundo para sa kanya. Grabe, isipin niyo yun. Ang bilis ng pangyayari. Nangako siya isang napakatapang na pangako na hinding-hindi niya iiwan si Jesus. Pero dahil sa takot, itinanggi niya na kilala niya si Jesus at pagkatapos nun, sobra-sobra, ramdam na ramdam niya yung bigat ng pagsisisi. Sa isip niya, yun na yun. Game over. Akala niya, yung pagkakamaling yun ang magdidikta na ng bumong buhay niya. Pero alam nyo, dito pa lang pala talaga magsisimula yung pinakamahalagang chapter ng kwento niya. So ayun na nga, hindi doon natapos ang lahat dahil pagkatapos ng malaking pagkakamaling yun, si Jesus mismo ang nagbigay kay Pedro ng hindi lang second chance, kundi isang napakahalagang trabaho. Nagkita sila sa tabi ng dagat. At doon, kinausap ni Jesus si Pedro. 3 beses niyang tinanong, "Mahal mo ba ako?" Isang simpleng tanong lang, pero napakalaki ng kahulugan. Yun yung paraan ni Jesus para sabihin, "Pedro, pinatawad na kita. Mahal pa rin kita kahit anong nangyari." So dahil sa pagmamahal na yon, may kasunod na bagong misyon. Ano to? Simple lang, alagaan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, ang bagong trabaho niya ay alagaan ng mga tao. Parang isang pastol na nag-aalaga at gumagabay sa kawa niya. Kaya yung naging tawag sa role ni Pedro ay isang under-shepherd. Ano ba yun? Well, siya yung parang katulong na pastol. Nandun siya para alagaan yung mga tao, yung kawan ng Diyos, pero tandaan natin, ang pangunahing pastol pa rin ay si Jesus. At dito na nagiging interesting. Kasi yung mismong pagkakamali ni Pedro, yun pala ang naging pinakamagandang training niya para maging isang epektibong helper o katulong na pastol. Kasi isipin nyo, dahil naranasan niyang magkamali ng malaki, mas naging madali para sa kanya na intindihin yung iba na nagkakamali rin. Natuto siyang maging mas mapagpasensya, mas naging maunawain siya, at higit sa lahat natuto siyang magpatawad. Kasi naranasan din niyang mapatawad, di ba? Eksakto yung mga kailangan para makatulong sa kapwa. At itong mga aral na to, hindi niya sinasarili. Habang tumatagal, nagsulat siya ng mga liham. Bakit? Para ibahagi yung mga natutunan niya sa lahat. Gusto niyang tulungan yung mga taong dumadaan sa mahihirap na sitwasyon, yung mga taong gustong bumangon muli. Okay, at isa sa mga importanteng bagay na tinalakay niya sa mga liham na yon ay medyo surprising. Tungkol to sa kung ano ba talaga ang tunay na kagandahan. Sabi niya, ang tunay na kagandahan, hindi yan yung mga magarbong ayos ng buhok o mamahaling damit at alahas. Hindi. Ang totoong ganda daw, yun yung nasa loob. Yung kabaitan, yung pagiging mahinahon, yung magandang espiritu na nasa puso mo. Bukod sa tunay na kagandahan, may isa pa siyang malaking turo. At ito ay tungkol sa mga pagsubok sa buhay. Sabi niya, yung mga hirap na dinadaanan natin, hindi lang yan basta-bastang masamang pangyayari. May purpose yan At ang purpose niyan, palakasin tayo. Ang sabi pa nga niya, huwag na kayong magtaka kung dumadaan kayo sa mga nag-aapoy na pagsubok. Fiery trials yung term niya. Parang sinasabi niya na, hey, expected yan. Normal lang yan. At ginamit niya ang isang napakagandang comparison. Ikinumpara niya yung mga pagsubok na to sa apoy na nagpapadalisay ng ginto. Alam nyo, para maging purong-puro at mas mahalaga ang ginto, kailangan itong daanan sa apoy para matunaw yung mga dumi. Ganon din daw tayo. Yung apoy ng pagsubok, yun yung nag-aalis ng mga kahinaan para mas lumakas at tumibay ang ating pagkatao. So yan yung proseso. Lahat tayo haharap sa mga pagsubok. At yung mga pagsubok na yon, susubukin yung pananampalataya at pagkatao natin. Parang apoy yan, lilinisin tayo. At sa huli, anong resulta? Lalabas tayong mas matatag, mas handa, at mas mabuting tao. At yan mismo ang nangyari kay Pedro.
Yung pinakamalaki niyang pagkakamali, yung pinakamatindi niyang pagdurusa, yun mismo ang nagbigay sa kanya ng kabaitan, karunungan at lakas para maging isang lider na nakatulong sa libu-libong tao. Grabe no? Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Pag-isipan nating mabuti. Paano mo kaya magagamit ang sarili mong mga karanasan, oo, kahit yung mga pagkakamali mo, para maging isang helper shepherd, isang katulong na pastol, para sa isang taong nangangailangan kahit ngayong linggo lang?